So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, tayo phone comparison between sa mga Pro Maxes ngayon na pwede nating mabili sa Green Hills, which is iPhone 11 Pro Max versus the iPhone 12 Pro Max. Ano kaya maganda dito sa dalawang device na to? Para mga ka-J-Vlog, check natin. J-Vlog, another phone comparison na naman tayo, and this time dito tayo sa mga dalawang Pro Max na sobrang bangis at napakamura nyo na lang mabibili sa Green Hills. So grabe ang mega price drop ngayon ng mga iPhone sa GH at kasama tong dalawang to sa bumagsak ang presyo. So yun nga, usapang price muna tayo. Ang iPhone 11 Pro Max ngayon makakabili na lang kayo nito for as low as 18,000 pesos. 256GB na yun. Wala po kasing 128GB to. Yung 64 na ito naglalaro sa 15 to 16,000 pesos. Compare dito sa 12 Pro Max, makakabili nito kayo ng 128GB for as low as 23,000 pesos. 256 sa 25,000 pesos. So sobrang konti lang naman ang kanilang price difference. Kaya marami nalilito, ano ba ang bibilin sa dalawang smartphone na to. So saan ba tayo bibilin ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend nating shop, ang ZMB Cellphone Accessories, and kay Ate Mayet sa CMB Gadgets. So yung mga Facebook pages sila, nasa description box kung interested kayong bumili ng iPhone 11 Pro Max at iPhone 12 Pro Max. Usapang action. So si iPhone 11 Pro Max ay na-release noong year 2019 at si iPhone 12 Pro Max ay na-release noong year 2020. So one generation apart sila at complete redesign na kasi ang nangyari sa 12 Pro Max compared dito sa 11 Pro Max. So 4G versus 5G din. At dito sa ating video, tutulungan ko kayo ano ba ang magandang bilhin sa dalawang smartphone na to. Ano ba ang magiging sulit ang inyong hard-earned money. Unang-una muna natin pag-usapan, display. So sa display kasi, sa iPhone 12 Pro Max kasi yung complete redesign na nangyari. So 6.5 inches versus 6.7 inches tayo sa iPhone 12 Pro Max. So yun nga, marami na nag-decide bumili ng 12 Pro Max dahil mas malaki na ang screen neto compare sa iPhone 11 Pro Max. At hindi lang doon. When it comes sa design, magkaiba na rin sila, totally different. Sa display naman, resolution, pareho sila ng Super Retina XDR OLED display. Itong device na to. Pero when it comes, pag pinagtabi mo sila side by side, mas maganda yung yung quality ng display ng iPhone 12 Pro Max. When it comes sa notch, pareho rin naman sila ng size and pareho silang naka 60Hz refresh rate lang na standard. Next, ang pinagkaiba nila, halatang halata, design. So sa design, complete redesign na nga nangyari dito sa iPhone 12 Pro Max. Binalik nila yung design ng iPhone 5 and 5S and yung design, yung box type po mga J-Vlog. So mas gusto ko tong box type. Una na nila tong ginawa sa iPhone 5 and 5S, tapos nag-transition sila sa 6 na ganito na po yung itsura, curve edge design. So mas okay yung ganitong box type, mas firm mas firm hawakan, very comfortable naman sa grip, at mas gumanda na parang gumanda na lalo yung pagka stainless steel design nitong device na to. Form factor, dito tayo sa iPhone 12 Pro Max. Ayan. Next is yung 5G capability. So si iPhone 12 Pro Max ay 5G na po, compare sa iPhone 11 Pro Max na 4G. So gusto nyo ng smartphone na future-proof, syempre dito sa iPhone 12 Pro Max dahil na 5G na to. Pero again, hindi lang naman meaning pag 4G na pangit na. So ito 4G, again dito sa Philippines parang more on pa rin pag sa province side, dominant pa rin ang 4G. Dito sa Metro Manila, 5G na dominant. Pero pag sa province is 4G pa rin. Mabilis pa rin naman ang 4G mga J-Vlog, 4G LTE. So yun yung isaw nilang difference, connectivity. Next mga J-Vlog, camera. Ayan, sa camera pa lang kitang-kita naman ang kanilang difference. Mas malaki po ang camera module ng iPhone 12 Pro Max. Ito po yung sa 11 Pro Max, ito yung sa 12 Pro Max. Sa 12 Pro Max may makikita tayong parang black dyan na isa. At yan po ang LiDAR scanner. So na-add yung LiDAR scanner dito sa 12 Pro Max. Ang ginagawa ng LiDAR scanner for 3D scanning po yan. Okay na okay yan. Pero again, dito sa atin, medyo hindi naman natin ginagamit ang LiDAR scanner, di ba? Pero again, additional feature yan or advantage yan ng 12 Pro Max sa iPhone 11 Pro Max. Pareho lang sila ng resolution, 4K resolution sa rear at front-facing camera, and pareho sila meron 12 megapixel main,
12 megapixel ultra-wide at 12 megapixel telephoto lens. So pagdating sa camera, mas nag-improve yung aperture ng 12 Pro Max sa low light, mas maganda na yung mabibigay na itong image quality compared sa 11 Pro Max. Video camera as well, ganun din, pero hindi pa rin tayo susuko dito sa 11 Pro Max dahil maganda pa rin naman ng overall camera neto. Pero syempre dito sa ating phone comparison, clear winner pa rin when it comes sa camera, ang iPhone 12 Pro Max. Next mga ka-J-Vlog, chipset. So sa chipset, Apple A14 Bionic chip versus the Apple A13 Bionic chip. So one generation ahead. So one generation po ang kanilang ang difference. And syempre, yung Apple A14 Bionic chip, mas powerful yan dito sa Apple A13. Pero don't worry, yung Apple A13, kakagintas lang natin ito. Kayang-kaya niya pa rin yung mga modern geeks today. Napakabangis pa rin ng Apple A13. Kayang-kaya pa rin ito mag-handle ng mga heavy games like Genshin, Wuwa, at marami pang iba. So kung gusto nyo ng mas snappier chipset, dito tayo sa iPhone 12 Pro Max. Pero again, hindi ko po sinasabing mabagal na. Itong 11 Pro Max, mabilis pa rin po ito. Next sa OS, pareho silang support ng iOS 18 pa rin. Pero matik mas tatagal pa po ang OS support ng iPhone 12 Pro Max compared sa 11 Pro Max. Si 11 Pro Max, nasa second na siya, bottom list na siya. Second to the last bottom na siya. Itong 11 Pro Max, meron tayong rumors na masusupport pa naman to ng iOS 19, pero meron din tayong rumors na hanggang iOS 19 na lang siya. Itong iPhone 12 Pro Max, may rumors tayo dito na hanggang iOS 21 or 22 pa to, so matagal pa siya. Pero again, kahit na maputol siya sa iOS 19 or iOS 20, hindi naman po meaning useless na yung smartphone. Pwede pa po natin ito magamit dahil kahit wala na siyang software update, yung mga application ay still supported pa rin nung last OS niya ng ilang taon. So, longevity, pero when it comes sa longevity, 12 Pro Max pa rin ang mas okay. Next is design and aesthetic. Mas piniprefer ko yung design and build quality na itong 12 Pro Max. So, maraming nag-purchase na itong 12 Pro Max ng 2020 dahil complete redesign na siya. Kasi yung mga consumers nagsawa na sa ganitong design ng smartphone. Yung merong curved edge. Pero ito, matagal na rin tong design na to sa market. Na-adapt na yan sa 15 Pro Max, sa iPhone 14 Plus, yung mga box type. Meron tayong rumors na magko-complete redesign na sa Pro Max, yung parang Poco na itsura. Di natin alam kung magiging best-selling yan dahil sinabi nila improvement naman sa camera. So gagawa rin tayo ng mga first impressions about sa iPhone 17 Pro and 17 Pro Max sa ibang video natin. So yun mga ka-J-Vlog yung ating phone. So yun mga ka-J-Vlog yung kanilang difference sa isa't isa. Pero when it comes sa pagiging snappy naman, both phones ay okay na okay pa rin gamitin ngayon 2025. Very useful pa rin even the iPhone 12 Pro Max. Compare natin yung 256 sila, ang price difference sila nasa 7,000 pesos. So again, sa mga ibang consumers, napakalaki ng 7,000 pesos syempre. Pero kung longevity rin naman ang gagawin nyo or gagamitin nyo, hindi kayo panay update or panay upgrade, I suggest go for the 12 Pro Max. 7,000 pesos is not bad naman din na difference. Pero kung gusto nyo pa mas makatipid, meron po itong 128GB na storage option. 5,000 pesos lang ang difference na dito sa 11 Pro Max sa 256 na 100 na 18,000 pesos. So, again, when it comes sa pagbili nyo ng smartphone, kung mamimili kayo between dito sa dalawang smartphone na to, I'll go for the 12 Pro Max. Meron na siyang 5G connectivity, complete redesign, mas malaki yung display, mas better yung camera, may LiDAR scanner, at mas maganda yung kanyang design. Box type na po siya. So again, maraming nag-transition sa 11 Pro Max at 12 Pro Max noong 2020 nung kasagsagan nitong smartphone na to dahil ang unang-una nilang in-option is yung kanyang redesign at of course 5G connectivity. Pero kung hanggang sagad nyo talaga budget is 20,000 below at nagtatanong lang kayo kung okay pa ba 11 Pro Max, don't worry mga ka-J-Vlog, napakaganda pa rin ng 11 Pro Max. Ito ay go-to ko na smartphone ng year 2019. Napaka-solid ng camera nito. Okay na okay for making vlogs. Napakabilis pa rin ng chipset at wag kayo mag-alala sa software update niya. Again, kahit na hanggang iOS 19 na lang siya or 20, matagal nyo pa po matik magagamit itong device na to. Maganda rin naman yung kanyang battery when it comes sa casual things. Pero pagdating sa gaming, matik mga ka-J-Vlog, mabilis lang talaga malobat ang mga iPhones. Then mababa lang kanilang milliamp hour battery capacity. Pero kung gaming din ang pag-uusapan, kunin nyo na ng mga Pro Max dahil mas matagal ang kanilang battery compare sa Pro at base model. So yun mga ka-J-Vlog ang ating phone comparison between dito sa iPhone 11 Pro Max and iPhone 12 Pro Max. Napakasulit na mga device na ito ngayon 2025. Bagsak presyo na sila.
mabibili nyo na lang sila ng abot kayang halaga dahil nung lumabas to noong 2019, 256 nasa 80,000, pati ito, yung 256 na ito, nasa 80,000 din. So, biruin mo ngayon 2025, 18,000 at 25,000 pesos lang ang iPhone 11 Pro Max at iPhone 12 Pro Max. Kung interested kayo bumili sa mga smartphone na so, yung link ng mga Facebook page ng ating mga sellers sa description box, PM na kayo, sabihin nyo lang napanood nyo kay J-Vlog, matik bibigyan pa yung discount ng shop na yan. So, hopefully nakatulong to sa inyong buying decision when it comes sa iPhone 11 Pro Max and sa iPhone 12 Pro Max.